May balitang lumalabas ngayon na nagdulot na pagkabahala sa China. Ito ay ang pagbabalik ng Japan sa dati nilang Imperial World War II military structure. Sa mga nakaraang taon, napapansin ang pagbabalik ng Japan sa paggamit ng ilang tradisyonal na military ranks at command concepts na hango pa sa panahon ng Imperial Japanese Military. Bagamat hindi ito nangangahulugan ng pagbabalik ng Imperial Japan, pero malinaw na symbolic ang mensahe nito. Ipinapakita nito na mas handa na ang Japan na tumayo bilang isang independent at assertive military power sa rehiyon, hindi na iyong nagtitimpi at naghihintay na actual na atakihin ang kanilang bansa bago didepensa. Kinabahan ang China dito dahil hindi ito simpleng cultural o historical revival, isa itong strategic signal na hindi nila pwedeng baliwalain. Sa katunayan, di na mapakali ang China ngayon sa mga senyales na ito na pinapakita ng Japan dahil alam nila kung ano ang kaya ng Japan. Sa panahong ito, alam ng China na wala pa sa tamang lakas ang Japan, ngunit sa galaw na ito ng Japan, nakikita na ng China kung anong klaseng kalaban ang maaring haharapin nila sa hinaharap, dahil ang galaw na ito ng Japan ay nangangahulugang ibabalik nila ang nakaraang kalagayan ng kapangyarihan nila, ngunit this time, hindi na sila ang dating bad guys, kundi kakampi na ng mga bansang masunurin sa batas. Alam ng China na hindi ito imposible sa Japan, dahil sa yaman ng kanilang bansa at estado ng kanilang ekonomiya. Kaya naman, nagpapanik na nananawagan ngayon ang China sa mundo, na pigilan ang Japan sa balak nitong pagbabalik sa militarisismo. Ito ay patunay, na sa mga bansa sa rehiyon, ang Japan ang malaking threat para sa China. Inaasahan nating marami pang mga galaw na gagawin ang Japan mula ngayon, na tiyak na magbibigay ng kaba sa China. Habang umiigting ang tensyon ng dalawang bansa na ito, tahimik namang gumagalaw ang Pilipinas sa larangan ng air power at surveillance. Ayon sa isang post ng defense page na Alert 5, na may reference sa infographics ng SOB sa ongoing Singapore Airshow 2026, lumabas na ang Saab Global AWACS aircraft ang maaring itatandem ng Pilipinas sa mga multi-role fighters, na ayon sa acting CEO ng Korea Aerospace Industries, ay inaasahan nila ang pirmahan ng contract sa taon na ito. Gayunpaman, kapansin-pansin na ang interes na ito ay hindi bahagi ng package ang Saab JAS-39 Gripen. Kung totoo ang ulat na ito, mahalaga ang impormasyong dala nito. Ang Saab Gripen ay isa sa mga frontrunner sa multi-role fighter acquisition project ng Philippine Air Force. Samantala, hayagang sinabi noon ng Department of National Defense, na may plano silang kumuha ng AWACS aircraft, posibleng bilang bahagi ng mas malaking package kasama ang multi-role fighters at tanker aircraft. Sa puntong ito, maaari tayong magtanong, kung ang Gripen ay kasama sa MRF project, bakit hindi agad isinama ang Global Eye bilang isang package deal? Ang katotohanang hiwalay ang inquiry ay maaaring kumpirmasyon na iba na nga ang plano ng DND at Air Force para sa kanilang multi-role fighter acquisition. O kaya naman, ay sadyang gustong ihiwalay ang AWACS procurement. Noon pa man, tinutukoy na ng mga defense analysts na ang Saab Global Eye ang tila pinakaangkop para sa AWACS requirements ng Pilipinas, lalo na kung ikukumpara sa mga AWACS mula sa Northrop Grumman at Airbus Military. Ang Global Eye ay kilala sa malawak nitong surveillance coverage at kakayahang pagsamahin ng air, sea, at land domain awareness, isang napaka-importanting capability sa isang modern war environment. Sa ilalim ng Horizon 3 phase ng revised AFP modernization program, nakalaan ang acquisition ng hindi bababa sa 2 AWACS aircraft. Kapansin-pansin din ang laki ng budget na inilaan para rito, ano pat sapat na itong bumili ng humigit kumulang 3 Mogami-class frigates. Ano kaya ang mga inclusion sa magiging deal na ito, at ganun kalaki ang budget para dito? Pagdating naman sa aerial refueling aircrafts, na inaasahan sana nating package kasama sana sa mga AWACS at multi-role fighters, na lumalabas na tila may nakikita tayong possible target ng Department of National Defense. Nitong nakaraang araw lamang, bumisita sa bansa si Captain Luciano da Silva Maciel, ang non-resident defense attaché of Brazil to the Philippines, kasama ang maraming mga defense officials ng Brazil, at nakipagpulong sa ating Department of National Defense.
Bagamat sabay ito sa commemoration ng 80th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Philippines and Brazil, ngunit maaring hudyat ito ng isang parating na deal. Ang Embraer Aerospace ng Brazil, ay ang manufacturer ng KC-390 Millennium, isang multi-mission jet-powered tactical airlift aircraft, na may variant na capable sa aerial refueling. Kaya may mga nagtatanong, KC-390 Millennium na ba ang tanker aircrafts ng Pilipinas? Samantala, sa tuloy-tuloy na modernization efforts ng Pilipinas, ipinakita na rin ng Lockheed Martin, ang una sa 3 bagong C-130 Hercules na parating, para sa Pilipinas. Hindi man ito kasing ingay ng fighter jets o AWACS aircraft, kritikal naman ang papel nito sa strategic airlift, disaster response, at military logistics. Sa modernong digmaan, ang mga airlift aircraft ay hindi pwedeng mawawala, para masigurado ang mabilis at walang humpay na daloy ng mga sundalo at kanilang mga supplies. Batay sa larawan, natapos na ang production ng kauna-unahang C-130J Super Hercules ng Philippine Air Force, at ngayon ay pumasok na ito sa aircraft testing at validation stage. Ito ay isang malaking milestone sa airlift modernization program ng Philippine Air Force. Samantala sa ibang balita, inaasahan na sa lalong madaling panahon ay pipirma na, o posibleng napirmahan na, ng Department of National Defense ng Pilipinas ang kontrata, para sa acquisition ng Modular Towed Array Sonar Systems, na ilalaan sa bagong Raha Sulaiman-class offshore patrol vessels ng Philippine Navy. Noong October 2025, naiulat na ang Canadian defense firm na Geospectrum Technologies, ang napiling supplier ng 3 TRAPS Modular Towed Array Sonar Systems para sa Philippine Navy. Ang mga sistemang ito ay paghahatian ng 6 na Raha Sulaiman-class OPVs, kasama pa ang iba pang modular mission systems na planong bilhin ng Navy, sa mga susunod na taon. Ginagamit na rin ang sistemang ito ng Royal Canadian Navy, kung saan ang Kingston-class at Harry de Wolf-class offshore patrol vessels ay nabigyan ng kakayahang magsagawa ng anti-submarine warfare o ASW roles dahil sa TRAPS. Kapag tuluyan na itong na-deliver, ito ang magiging kauna-unahang towed array sonar system na opisyal na i-operate ng Philippine Navy, isang malaking pag-angat sa kakayahan ng bansa, pagdating sa undersea warfare at maritime domain awareness. Ang acquisition na ito ay bahagi ng OPV Weapons and Sensor Systems Upgrade Project ng Philippine Navy, sa ilalim ng ReHorizon 3 phase ng revised AFP Modernization Program.